So, welcome guys sa ating market update. Date ngayon ay May 26, no? So, review natin yung previous market. So, last week meron tayong bias, no? Na possible mag-hold above sa 3,150 key level. Eh, nakita nga natin nag-bullish move niya siya. So, pwede nyo pa rin yung natin, previous market update nung May 19. So, naka-upload yan sa Facebook natin and sa YouTube, no? Kung ano yung bias natin, no? And right now, nag-break above siya sa 3,270 and nag-retest sa 3,360. So, if bullish bias pa rin tayo for this week sa gold, so yung hintay natin dito is mag-pull back lower. So, mas maganda mag-entry if mag-pull back, no? So, if sa taas ka kasi mag-buy, no? Halimbawa, mag-buy ka dito or dyan, so mas mataas yung risk na ma-hit yung stop loss mo. So, hindi maganda yung entry position lalo na if swing trader ka, no, and day trader. So, pwede mo i-scalp yung buy and sell dyan, depende kung anong trading style mo. As of now, hindi siya maganda i-swing trade na magbabuy ka. So, yung bias natin, retest sa 3,270 key level. Ito. So, mag-hold above dyan and same pa rin yung bias natin for this week, bullish bias. So, ayun gusto natin mangyari, no? Pull back muna, then mag-hold sa 3,270 key level, doon tayo mag-game bullish bias. And another scenario naman is mag-pull back lower lang. So, and continue bullish bias, no? So, yung buy entry natin dito, if dito mag-hold sa minor key level or dito sa breakout level, no? Or retest. So, ayun yung scenario 2 na pwede natin i-take advantage na yung bullish bias natin, no? If mag-continue agad yung bullish move sa gold, hindi mo na siya mag-pull back lower. So, okay na, no? So, sa USD naman, DXY, alam natin nag-bearish move yan, no? So, laki ng drop ng USD dahil nga yan sa tariff, no? Trade tension, escalation. Eh, makita natin sa monthly, nag-create lang siya ng upper wick for this month, no? And continue yung bearish move. So, kung bias natin sa USD is, if mag-hold dito sa 98.990 key level, possible, mag-bullish move ulit yan, i-retest tong key level na to. Same na nangyari dito, no? So, possible mag-create ng lower wick dito, no? And continue bullish move. Magkakaroon ng demand sa USD currency, no? So, tingnan natin ano yung fundamentals sa USD for this week. Economic calendar. So, dapat tingnan natin yung mga data report, no? Ano yung mga real-time event. So, makita natin dito, meron tayo Monday, Fed Chair Powell speaks, no? So, bukas naman meron tayo interest rate decision sa New Zealand, FOMC meeting sa Thursday, no? GDP, initial jobless claims. Sa Friday naman meron tayong CPI sa German and PCE price index and Chicago PMI. So yun yung mga key data na dapat natin tingnan, no? So paano ba natin interpret yung data? So dapat alam natin kung paano magbasa ng data result, no? Actual data. So wag lang tayo mag-base kung kulay blue or kulay red yung or kulay green or kulay red yung lumalabas sa actual data, no? Kailangan natin interpret yung data, kung price in na ba siya, kung gaano kalakas yung impact nito sa market, no? So right now makita natin sa gold, sa Bitcoin pala. So tama yung bias natin last week, no? Continue bullish move. So ayun nga, sabi natin na retest na yung previous all-time high, no? So last week may bias tayo dyan na continue yung bullish move natin dito. So break above sa 1,000, makita natin dito yung bullish move and ni-retest na yung previous all-time high, no? So makita natin dyan. And sabi nga natin nung last market update, possible, no? Mag-break above yan sa previous all-time high and mag-create ng bagong all-time high, no? So possible mangyari yan, no, if bullish tayo sa Bitcoin and sa crypto overall. So bakit ba tayo bullish bias? Dahil so yung sentiment nga natin since last year, no, since election, US election, dahil kay Trump, no, dahil pro Bitcoin si President Trump, no, ayun yung main
fundamental catalyst kung bakit tayo bullish bias sa Bitcoin market. So, any question guys sa market update? So, naintindihan ba yung update natin? Ano ba yung fundamentals ng gold? So, pwede kayo magtanong guys sa chat natin. Click nyo lang. May question kayo or may suggestion kayo or gusto ipa-analyze no anong market or any question kahit basics no. Okay ba guys, naiintindihan yung market update natin for this week? So ulitin natin, no, bullish bias tayo sa gold, bullish bias sa Bitcoin, no? As long as mag-hold above sa key level, no, or dito sa 109K. So bullish bias tayo dyan. Sa gold naman, as long as mag-hold above dito sa 3270 or break above sa 3360, bullish bias tayo sa gold. And sa USD index naman or DXY, bullish bias tayo as long as mag-hold above dito sa key level na yan. Sa trading system makita natin sa gold, no. So ni-reject yung mga lower key levels dito, nag-hold above dito, ni-reject dito. So yung key levels natin sa trading system ay automatic yan lumalabas, no. So daily bias natin na pwede natin gamitin as entry, no. So if may rejection sa key level, pwede natin gamitin yan as confirmation. So meron tayong mga buy and sell signal, lalabas yan if merong mga signal tayo dyan. Automatic lalabas yan. Maganda dito is non-repaint siya. Hindi siya nagbabago ng position. Hindi katulad ng mga most indicators na ginagamit ng trader kagaya ng RSI, stochastic. Lahat yan ay repainting. Ibig sabihin lagging behind price yung confirmation. Hindi siya reliable, no? Lalo na if iti-trade natin is kailangan ng mabilisan ng entry. So non-repaint siya. If lumabas yan dyan, lalabas lang sa dyan. Hindi siya magbabago ng position. So may mga confirmation tayo ng buy dito and makita natin ang bullish move ang gold market, no. So sukatin natin ilang pips yon. So 130 pips. So maganda mag-entry ng buy if mag-pullback, no. Makita nga natin nag-pullback siya from yesterday nung Friday high, no. Nung Friday nag-create ng high dito. And Monday naman makita natin pullback siya lower, no. Nung Asian session nag-pullback lower, no. So dito sa pullback na yan, dito maganda maghanap ng entry point. Lalo na if nire-reject yung mga previous key level dito. So ay mga confirmation natin key level, no, kung saan maganda mag-entry. So pamute lang ng mic. Okay. Nakamute na. Okay na yan. So ayun pa. Ayun sa trading system, no. So sa system natin meron din tayong market session kung saan maganda mag-trade, no. Best time to trade, meron tayong Asian session dito. So dito sa example sa gold, no. Natin dito. Dito sa time period na to maganda mag-trade during dito sa market open sa Asia and dito naman sa New York open. So pinapakita lang dito kung saan mayroong volume yung market, kung saan may galaw yung market, no. Siyempre if may volume and liquidity ang market, dun gumagalaw ang price and dun tayo kikita, no. Pero if walang volume or mababa lang yung volume, wala masyadong liquidity, so hindi tayo kikita doon dahil hindi masyado gumagalaw ang price. Nagko-consolidate lang siya, nagre-range lang siya, no. So pwede mo naman siya i-scalp, no. Pero if nagti-trade ka during best market hours, no, during New York Open, no. So New York Open is usually 9 PM onwards and Asian Open naman ito. Ayun yung tools natin na para ma-identify kung saan yung best time to trade. Gamit yung trading system natin, no. So magamit mo lang yung trading system sa broker natin sa Tickmill, no. So hindi siya pwede sa ibang broker dahil yung system natin is naka-base lang doon. Yung mga
mga tools, no, naka-base sa Tickmill Broker. So if may question kayo guys, pwede na kayong magtanong lalo na sa mga students ko na nandito. If meron kayong question regarding sa trading system, pwede niyo na itanong dito. Sa fundamentals, pwede rin. Sa price action, market structure, pwede niyo itanong dito. What about sa CPI ng USD sir? Based sa data around 5 months na ito, dovish. Yes, tama ka, no? Sa inflation data, dovish talaga ang sentiment natin sa USD, no? If titingnan natin yung trading journal natin, dito tayo nag-record ng mga trades natin. If titingnan mo yung mga fundamentals ng USD, ito kasi lahat to USD ah. So makikita mo pa lang based on data, negative ang CPI, jobs data negative, makita natin NFP data negative, PMI mix, PSE neutral. So kung mapapansin mo, walang masyadong positive na data report sa USD. Kaya malalaman mo talaga kung bakit bumagsak ang USD, no? Lalo na dahil sa tariff na ayun yung main reason kung bakit bearish move sa USD. So makita natin yung mga previous bias natin dito, no? Bullish bias tayo nung ilang months, no? Na yun naman is bearish bias tayo. Pero bullish bias tayo dahil ang laki na binaksak ng USD. Mostly price in na yung information na yun eh. Price in na yung pagbaksak yung mga information na yun. So possible, if mag-hold above dito sa price na to, possible, mag-bullish move. So alam naman natin na bearish bias sa USD, pero mostly ng information na yon, yung fundamentals, yung sentiment, ay price in na. If price, ibig sabihin ng price in, ibig sabihin digest na ng market yung information. Na print na sa market yung information na yon. Bumaksak na eh. So, if meron tayong new information na magkakos ng USD bearish sentiment, yun pwede yun na mag-cause ng break below dito. Na mag-continue yung bearish bias. If meron tayong new bearish sentiment, no? New information regarding sa USD na magkakos ng bearish move. So right now, bullish bias tayo as long as mag-hold dito above. So hindi ko sinasabi na mag-buy ka na agad, no? Kailangan mo hintayin kung magre-reject ba yan, magkakaroon ba ng bullish momentum. So right now, bearish momentum pa rin, nire-retest pa rin ng market, no? So kaya sa trading, kailangan mo ng patience sa market, no? Dahil hindi kailangan mo i-timing kung saan ka mag-entry. Okay guys? So any more question? So tapos na tayo sa market update. So pwede kayong magtanong sa akin anything about sa trading or question sa market update natin dito. Okay naman, wala nang echo, no? Okay. So, end na natin yung market update, guys.